Dito sa Metro Manila ay kay DepEd NCR Director Elena Ruiz, may pasok na po yung mga eskwelahan eh. Maliban sa mga nag-abiso kagabi na wala silang pasok ngayong araw, wala pa rin pong pasok sa Malabon, Navotas at Marikina. Sa Valenzuela, pili lang po yung mga barangay na walang pasok. Yung barangay ng Polo, Balangkas, Pasulo, Puloong, Malanday, Tagalog, Isla, Wawang, Pulo, Poblasyon, Argong Bato, Rincon, Mabolo at yung Bisig. Suspendido pa rin ang klase sa bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, Sukat at Kupang Elementary School sa Muntinlupa at Pedro Guevara Elementary School sa Maynila. Samantala, wala pa rin klase hanggang high school sa mga lalawigan ng Bulacan, Nueva Vizcaya, gayon din sa Antipolo, Cainta, San Mateo at Rodriguez sa Rizal, maging sa Olongapo City. Wala na rin pong pasok sa UP Integrated School mula kindergarten hanggang grade 10. Suspendido rin po ang klase sa kolehiyo ng UP Diliman, UST, Technological Institute of the Philippines at Adamson University. Sa Philippine Christian University naman, wala rin klase sa mga estudyante, pero yung mga empleyado may pasok na. Wala rin pong klase sa araw na ito sa Centro Escolar University sa Malolos, Bulacan, Bulacan Polytechnic College, Bulacan State University, La Consolacion University at Mary the Queen College sa Pampanga. Iniurong naman sa darating na Biyernes ang National Career Assessment Examination o NCAE sa lahat ng rehiyon sa buong Luzon. Sa mga paaralang gustong mag-anunsyo ng class suspension ngayong araw, maaari po kayong tumawag sa unang hirit hotline numbers na 982-7777, local 1441, 1443 at 1314. Sana dineklara din wala pasok ngayon hanggang high school, no? Hindi rin mapakinabangan yung mga eskwelahan. Marami pa rin talagang Dapat bukas lang habang hindi pa nagno-normalize lahat. Dami pa nila lilinisin. Pero hindi, yung iba kasi ginagamit na Evacuation center. Pero yung mga nagbagsa ang puno sa eskwela, ang dami rin eh. Baka maglinis lang yung mga estudyante. Totoo din yun. Di ba? At samantala, balitang abroad naman tayo, tila nauuso po mga aksidente sa tren. Noong mga nakaraang linggo ay mga aksidente sa mga tren sa Argentina aming binalita at ngayon naman mula sa bansang China. Bumangga kasi ang isang tren doon sa likod ng isa pang tren na nasa harapan nito, kung saan sugatan ng 245 pasahero. Ayon sa mga otoridad ng naturang tren, dahil daw ito sa signal system failure na naranasan sa mga istasyon ng tren doon, ilang minuto lang bago ang aksidente. Wow. Samantala, sumabog naman po ang isang pipeline sa Egypt matapos umano itong silaban ng mga di pa nakikilalang mga suspect. Ayon sa isang witness, may nakita raw siyang 3 lalaki na tumalon mula sa isang truck at silang nagsindi ng apoy sa pipeline. Ito ang pipeline na nagsusupply ng gas sa Israel at Jordan at paulit-ulit na raw itong inaatake ng mga militanteng grupo mula noong napatalsik bilang Egyptian President si Hosni Mubarak noong Pebrero. Dito lamang Hulyo, mga armadong kalalakihan ang nagpasabog din sa naturang pipeline. Hindi natitigilan yung pipeline. Kawawa naman yung mga tao. Ang tagal mawala yan. Oo, nung apoy. Hanggat mawala yung supply ng gasolina, tsaka mawawala lang yung... At narito naman ang maagang showbiz balita ni Luan D. Luan? Tama ba sabi sila? Salamat din. Good morning po mga kapuso. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kahapon, ay naihatid na sa huling hantungan ng yumaong asawa ng ating kapuso na si Camille Prats. Bahagyang naantala ang libing dahil sa bagyo, ngunit nang humina ang hangin na itinuloy na rin po ng pamilya ang seremonya. Sa Manila Memorial Park sa Dasmariñas, Cavite, inilibing ang asawa ni Camille Prats na si Anthony Lensangan. Mag-aalas 3 na ng hapon nang inialis sa mga labi niya sa Heritage Memorial Park Chapel kung saan siya ibinurol. Ayon kay Camille, sa bahay ng kanyang mga magulang muna siya tutuloy, ngunit sisiguraduhin din daw niyang lagi niyang makakasama ang pamilya ni Anthony. Humingi na rin si Camille ng ilang araw na bakasyon sa kanyang producer sa primetime soap opera na Munting Heredera. Okay, at tuloy-tuloy pa rin ang ating parang special coverage dito. Kaugnay pa rin po ng bagyong Pedring. Nasa ano pa rin Philippine Area of Responsibility yan. Kaya para sa maasahang pag-ating po ng balita at impormasyon, tutok lang sa inyong paboritong morning show. Ito ang Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit. Scrambled itlog, i-magic lob. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap!
Basta itlog, i-Magic Log. Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit at Maggi Magic Sarap. Malapit na ito. Kunting pakulo pa ha. Isinasalit ko ng lagundi.